manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat Ama sa gabi ito, Panginoon. Sa bigyan mong pagkakataon, Panginoon, sa pribilehiyo mo ni Panginoon na sa gabi ito, muli kaya sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat Ama. Hallelujah sa gabi ito, Panginoon. Muli kami dito, Ama, sa bakang ito, Panginoon, sa bakang angkas ito, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami, Ama, mula sa simula sa aming munting gawain hanggang sa aming natapos, Panginoon. Resulta, Ama, na aming pag-usapan sa gabi ito, Panginoon. Hallelujah, pangunahan mo kami, Ama. Hallelujah, Panginoon, Ama, karunungan mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah, aming karunungan nawa, Ama. Hallelujah, ang isang aming matang, Panginoon. Hallelujah, sa gabi ito, Panginoon. Salamat, Ama. Sa gabi ito, galing ang payapa, Panginoon, ang tayo ulig. Kaya paano, Ama, ang busot-busot pa siya, Panginoon, ang pagdiran, Panginoon. Hallelujah, sa iyo, Ama, ay ipagdirin ka naman ng Espiritu. Salamat, Ama, ito ang aming sabot na langin. Salamat. Pagdakila sa iyo, matas na pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Lord, bago po tayo maupo, samahan niyo ako sa pagbasa. Sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 2, verse 12 to 16. Tayo po dito, ngunit hindi natin tinanggap ang espiritu ng mundo, kundi ang espiritu na siyang nagmula sa Diyos. Amen. Upang maaari nating malaman ang mga bagay na kusang ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Sinasabi namin ang tungkol sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng salita, ay hindi kayang ituro sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Ngunit itinuro ng Espiritu sa amin, pinaliwanag ng Espiritu ang mga espiritual na mga salita sa mga espiritual na karunungan. Sa 14, hindi makakatanggap ng mga bagay na nabibilang sa Espiritu ng Diyos ang hindi espiritual na tao, sapagkat kahangalan ang mga ito sa Kanya. Hindi niya nakikilala ang mga ito dahil ang mga ito ay nakikilala sa pamamagitan ng Espiritu. Kahatulan ng Espiritu, ang isang espiritual, ang lahat ng bagay, ngunit hindi siya sakop sa paghahatol sa iba. 16, sapagkat sino ang nakakaalam sa isip ng Panginoon upang siya ay turuan? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Pagpapala po sa ng Panginoon, tayo po mga kapunan, mga kapatid. Dati tayo. Sige na dito. The Lord, amen. Sabihin po, ano? Hindi na, pero hindi pa rin. Praise God, isang parang po sa ating mga kapatid. Controlled by God's super sins. Kontrolado daw ng Diyos ang isang super na kaisipan. Tama ba yun? Sins. Amen. Mamaya po malalaman natin kung ano yung super sins. Amen. So sabi po ng pangaral ng propeta, sabi niya po, ano, you were given 5 senses. So binigyan tayo ng Diyos ng 5 senses. Diba? Wala nakasulat ang bibigyan eh. But them 5 senses, you're intellectuals, but was never given to you to lead you. So itong 5 senses na ito, mga kapatid, na nasa atin, hindi daw po tayo ito kayang i-lead. Kasi itong isang mga senses na ito, mga kapatid, nasa atin ito eh. Tayo ang may karapatan dito kasi nasa sarili natin ito eh. Kumbaga, intellectual na kaisipan ang pinaiiral natin dito sa 5 senses na ito mga sa atin. So, merong, sabi ng propeta, meron pang 6 na sense. The 6th sense was, which is faith, yung pananampalataya, was given to lead you. Ito ang maglilid sa atin naman, yung pang 6 na pandama. Amen. That's the 6th sense. That is the super sense. Yun yung super sense po, no? So, ano po yung 5 pandama? Diba? So, we are taught that the natural man has 5 senses. Ito yung binigay ng Diyos sa atin. To contact his earthly home, and those senses are known as yung paningin, diba? Yung panlasa natin, yung pandama, feel, pang-amoy, at yung pandinig. Those 5 senses which are known to the natural man. Tayo bilang tao, meron tayo nito. Nakakaramdam tayo, yan, may mata tayo para makakita, may pandinig tayo, hallelujah, may pandama rin tayo. Diba? Kung meron tayong masagi, mararamdaman natin. Ito yung mga natural na nararamdaman, nakikita, hallelujah, sa salita o nalalasahan ng tao. Amen? Ito mga bagay nito, mga kapatid, ito daw po ay natural sa atin. Walang sino mang pwedeng magturo sa atin kung anong gagawin natin dito.
Kung anong ating sasabihin, bilang natural na tao, hallelujah, sasabihin natin. Kasi walang naglilid sa atin kundi sarili lang natin Kung anong marinig natin, hallelujah, mabuti man o masama, nasa atin kung i-adapt natin ito mga kapatid, kasi nasa atin niya Karapatan natin yun bilang sa sarili natin. So, kung ano yung narinig natin, kung ano yung naamoy natin, amen, nasa atin din yun. Diba? Kung ano yung nafe-feel natin, kung ano yung nararamdaman natin, hallelujah, nasa atin din yun. Kung ito'y tingin natin makakabuti sa atin o hindi, nasa atin yun, kung tatanggapin natin kung masama ba o mabuting pakiramdam na yan, itatanggapin natin sa ating sarili mga kapatid. Kasi walang naglilid sa atin tayo yung master natin sarili Tayo po yung master ng sarili natin. Walang sino mang pwedeng mag-utos sa atin o magturo kung anong gagawin natin, kung tatanggapin ba natin itong masama na to o yung mabuti na yan. Hallelujah. Sa buhay natin mga kapatid. So yun po ang natural man. And they are good. And we cannot operate or live a normal life when of these senses fail to act. So isa lang dito mga kapatid ang hindi gumana. Hallelujah. Maano tayo? Kumbaga, malungkot. Mawalan ka ng panlasa. Amen? So, kulang ang buhay mo kung wala kang panlasa. Diba? Paano ka makakain ng masarap? Paano malalaman na masarap yung kinakain mo kung wala ka namang panlasa? Diba? Hallelujah. Wala kang paningin. Mas mabigat. Kasi akala mo, katapusan na ng mundo. Wala kang makita liwanag Kasi bulag ka nga Diba? That is a natural na paningin. Amen? So, ito na po useful. Kung isa lang dyan ang hindi gumana. And they're good, and they're useful, and they were given to us by God. So, ito lahat mga kapatid, hallelujah, ibinigay sa atin ng Diyos upang magamit natin. Pero, hindi ito maglilid sa atin, hallelujah, patungo doon sa Panginoon. Kasi, walang lead dito Kumbaga tayo yung master ng ating sarili So, nasa atin yun kung paano natin ito gagamitin. Itong 5 senses na ito na nabigay ng Diyos sa atin. So, bilang natural man, karapatan natin yun. May free will tayo na gawin lahat yan, mga kapatid. Amen? Sa paningin ko, anong nakikita natin, hallelujah, gaya sa ngayong panahon natin, amen, may nakikita tayo na mga magagandang bagay, hallelujah, na nakakapagpabighani sa ating paningin. Amen? Yung panahon natin ngayon, maraming mga pang-akit, kung saan libutan mga kapatid, hallelujah, nakakapagpasaya sa atin mga kapatid, sa paningin natin. Hindi lang sa paningin, maging sa pandaman natin, hallelujah. Kung nakikita ng paningin natin, nararamdaman po yan ang ating nararamdaman natin yan. Yung feeling natin, yung feel, doon din po pumapasok yun Nagkakasabay sila kung ano yung makikita mo. Diba? So ano yung maganda sa mundo, ano yung mga magagandang bagay, hallelujah, literally. Amen, nakikita natin at yun ay gagawin natin. So see, kaya na konti. Yung na-feel natin, na-taste natin. Yung mga nararasahan natin, yung mga susubukan natin. Itong taste kasi, hindi naman ito yung taste na lasa lang Yung susubukan mo ang isang bagay, iti-taste mo rin. Diba? Mayroong bagay kang nakita, gusto mong subukan, gusto mong gawin. Hallelujah. Literally, bilang isang natural na tao, gusto mo itong maranasan. Amen? So, walang magtuturo sa atin, walang kukontra sa atin. Walang sino mang pwedeng kumontra kung gagawin natin ito, hindi. Kasi tayo yung master natin sarili. Diba? Sa panahon natin ngayon, ang isang tao, hallelujah, kapag merong gustong isang gawin at kinontra mo, mag-aaway kayo. Kasi walang lead sa inyo, diba? Sarili mo, ikaw ang master ng sarili mo So, wala siyang karapatan na hallelujah, anuhin ka doon sa gusto mo. Gusto mo yun So what we hear, anong narinig natin, hallelujah, mga kapatid, anong narinig ng ating pandinig bilang natural na tao, amen, kung wala tayong lead, wala nag-lead sa atin, kung masama yung narinig natin, sigurado mga kapatid, gulo, away ang kahinatnan natin. Amen? Kaya sa mag-asawa, amen, kapag mayroon lang isang salita na hindi nagustuhan ng isa, hallelujah, mag-spark yun Kapag parehas kayo, magsalubong kayo ng galit, dahil parehas hindi maganda ang yung naging pandinig, hallelujah mga kapatid, pag-aaway kayo.
Di ba? Sa labas o sa loob ng church, hallelujah, nangyayari po yan, no, sa mga mag-asawa, o sa mga magkakapatiran, sa magkakapatid sa literal, magkapatid sa spiritual mga kapatid, hallelujah, nangyayari po yan, no? Yun ang ating naririnig. Amen? Yung ating mga naamoy ng mga bagay-bagay. Hindi lang yung amoy na mabaho o mabango, o meron tayong, yung pakiramdam tsaka yung amoy, parang nagkakaparehas din kasi yan eh. Yung naaamoy mo, parang may naamoy ka ng kakaiba. Mukhang mayroong kakaibang mangyayari. Parang ganun din po yan, no? So, pakiramdam pa rin yun. So, ang lahat nito mga kapatid, hallelujah, natural sa tao. Nangyayari, ginagawa, at walang pwedeng magturo sa'yo, walang pwedeng kumontra sa'yo kung gustuhin mo. Amen? Kasi tayo ay, ito ibinigay ng Diyos sa atin. Pero isa lang daw dito ang hindi gumana, hindi magiging normal ang buhay natin. Tama po yun. Kasi mawalan ka ng pandinig. Amen? Mahihirapan ka kasi hindi mo marinig yung paligid. Hindi mo marinig kung ang sinasabi ng kausap mo. So yan ay lahat na yan ay ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Yan daw po lahat ay mabuti. Kung yan ay gagamitin natin sa mabuti. Amen? So God gave those senses, but they're given to you as a gift. Ito ay gift ng Diyos sa atin mga kapatid. And it depends on how you, what you yield the senses to will be the way that your life is controlled. The way you yield those five senses, what you see, what you hear, what you taste, smell or feel, whatever your senses are yielded to, they will dominate you. Tama po ano? Depende daw po ito sa iyo kung paano mo gagamitin ito. Ito yung mga kaloob ng Diyos sa atin, mga regalo. Pero nasa atin mga kapatid, hallelujah, kung paano daw po natin ito gagamitin. Kasi ito daw po mga kapatid, ng 5 senses na ito, kapag kinontrol tayo nito mga kapatid, mag-fulfill tayo. Pag nagpa-control tayo dito sa 5 ito mga kapatid, hallelujah, mag-fulfill tayo. Pag nagpa-control tayo sa ating paningin, hallelujah, na kung ano yung nakikita natin at gagawin natin ang gagawin mga kapatid, at wala sa ating kumukontra, wala sa ating sumasaway, hallelujah, mapapasama tayo mga kapatid. Amen? Kasi ang paningin naman, hindi naman lahat ng nakikita ng paningin mabuti. Sa atin bilang tao mga kapatid, hallelujah, dahil sa atin na walang naglilid, hindi na kilala sa Diyos, lahat ng makita ng paningin natin ay mabuti kahit hindi natin alam na masama pala. Akala natin mabuti, yung pala ay masama. Diba? So itong lahat na ito mga kapatid, sabi po what you yield the senses to will be the way that your life is controlled, the way you yield those 5 senses, hallelujah, they will dominate you. Talagang dudominahin tayo ito mga kapatid. Kung hindi natin malalaman kung paano ito makukontrol, yung ating paningin, yung ating pandinig, diba? Yung ating pananalita, yung ating panlasa, yung ating mga pakiramdam, hallelujah, lahat yung 5 senses na mga kapatid, kung hindi natin makontrol yan, i-dominate tayo. Diba? Amen? So, but there was given you the 6th sense. Ang pang-anim daw po na sense na belongs only to the Christians. So, ang Diyos ay nagbigay ng pang-anim na sense. Ito daw po ay belongs only to the Christians. So, kung hindi ka Kristiyano, wala ka daw nito. Ito pang-anim na sense na ito. Hindi mo ito taglay. Hindi ito taglay-taglay na hindi Kristiyano mga kapatid. So, and you cannot have this 6th sense until you become a Christian. It's the only way that you can ever have any more than 5 natural senses for the natural person. But 6th sense is better known to the Christian as faith. It is the one that governs and guides you, and it is superior to all the other senses. So ito yung guide. Hallelujah mga kapatid. Kung ikaw isang Kristiyano, hallelujah, mayroon ka daw nito. Ikaw lang ang may karapatan nito sa pang-anim na sense na ibinigay ng Diyos, which is faith. Kasi kung hindi ka Kristiyano, wala kang pananampalataya, hallelujah, sa sarili mo, ikaw ang bida, ikaw ang Diyos. Masusunod ka, walang nag-guide sa iyo eh. So lahat ng gustuhin mo mga kapatid, hallelujah, walang makakapigil sa iyo. Amen? So, kung may faith ka, may karapatan ka doon sa pang-anim na sense na ibinigay ng Panginoon mga kapatid. That's right. Yung faith. So kung taglay mo itong pang-anim na sense na ito na ibinigay ng Diyos mga kapatid, hallelujah, hindi mo hayaan na madominate ka nitong 5 senses na nauna sa sarili mo mga kapatid.
So kailangan, o itong 6 sense na ito, kapag ka-Christians ka, taglay mo ito. So wala ka ng karapatan mga kapatid sa sarili mo. Hindi na tayo boss ng sarili natin mga kapatid kapag taglay natin yung 6 sense. Ang Diyos na mga kapatid ang kumukontrol sa buhay natin. Amen. Amen? Hindi na natin pwedeng kontrolin yung sarili natin kapag taglay natin itong pang-anim. Amen, na sense na bigay ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Kasi ito ay galing sa Panginoon. Although binigyan tayo ng 5 regalo, yun ay para sa sarili natin. Pero kung gusto mo, hallelujah, na hindi ka maduminan itong 5 na ito mga kapatid, kailangan tanggamin mo yung pang-anim. At hayaan mo ang Diyos ang mag-lead sa iyo mga kapatid para yung 5 na yun, na taglay-taglay mo, hallelujah, hindi ka madumina. Lahat ng nakikita mo bilang natural na tao, hallelujah, kung nandyan sa iyo ang faith, ano mang nakikita mo mga kapatid, akala mo yung maganda, ito yung magiging pangit sa paningin mo. Di ba? Kasi ang mundo ngayon, maraming magagandang alok, maraming magagandang bagay na pinapakita ang mundo, hallelujah, para sa tao. Ngayon, kung wala kang faith, kung wala sa iyo ang pang-anim na sense mga kapatid, hallelujah, madadala ka dito sa mga pinapakita ng kaaway sa atin. Amen? So yung ating taste, mga panlasa natin, amen, yung dati na masarap sa panlasa ang mga bagay na ibinibigay ng mundo mga kapatid, kapag nasa atin yung pang-anim, ito yung magiging mapait na sa atin mga kapatid. Mawawala yung bisyo. Kasi panlasa yan eh. Masarap ang alak, masarap ang sigarilyo, di ba? Masarap ang bisyo. Yun ang mga taste sa natural na tao. Pero nasa iyo ang pang-anim na sense mga kapatid na bigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah, ito yung magiging mapait na sa panlasa mo mga kapatid. Hindi na masarap. Parang ayoko na dyan. Diba? Hindi mo na maatim na tikman ito. Hindi mo na masikmura. Amen? Kasi hindi na ikaw nagkukontrol sa buhay mo. Hindi mo na hinayaan mga kapatid na yung sarili mo, ikaw nang kumontrol. Andun na yung Panginoon eh. Amen. Yung faith mo na ang nagkukontrol sa iyo mga kapatid. Kaya, hallelujah, itong 5 na ito na senses, hindi na tayo pwede madumina nito. Kasi, ang Panginoon na, hinayaan na natin ang Panginoon, hallelujah, na siya ang kumilos na sa buhay natin mga kapatid. Pero sabi nga po, ano, itong 6 sense na to ay only for Christians. So tayo lang mga kapatid may karapatan dito sa pang-anim na sense nito mga kapatid. Amen? Kasi pag being Christian mga kapatid, hallelujah, tayo ay takot na sa ganyang mga bagay. Diba? Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Diba? So doon tayo nagiging matalino na tayo. Yung dati na akala natin tama, akala natin maganda, hallelujah, ngayon sa atin ay hindi na mga kapatid. Natatakot na tayo gumawa ngayon ng hindi maganda. Natatakot na tayo ngayon na hindi makasamba. Amen? Hindi dahil natatakot tayo kay pastor. Hindi dahil natatakot tayo sa mga kapatid. Baka ganito. Hindi. Ang faith natin ang nagdadala sa atin ng takot mga kapatid na gumawa ng bagay na hindi dapat. So kailangan sumamba ko. Naisip na natin yung tama. Yung dati naisip natin na sasamba, ganun din naman. Sasamba, wala namang nangyayari. Sasamba ako para makita lang ako sa church. Pero hindi. Once you are a Christian at ibinigay mo ng buo, hallelujah, nabuo na ang pananampalataya mo sa sarili mo mga kapatid. Amen. Hindi ka na mapakali kung hindi ka makakapagsamba. Hindi ka na mapakali kung hindi mo makakadao upang pala ng mga kapatiran. Amen. Kung dati, hallelujah, na wala kang faith, okay lang sa'yo. Kahit araw ng mga gawain, andun ka sa kung saang bagay sa ibabaw sa sanlibutan, hallelujah, masaya ka. Pero nung nandyan na sa'yo yung pang-anim na sense na ibigay ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, iba na ang pakiramdam. Justin, laging pinapanood ko kayo ng Brother Rapero. Halos hindi kami magkahiwa-hiwalay noon, Brother Well. Halos magsabay-sabay kami nito eh. Brother Justice, Brother JR, Brother Sandro, Brother RJ, doon. Halos magdamag kami. Bagong kasal lang kami niyan ni Mrs. Dito kami nakatira, di ba? Pero andun ako lagi. Kape-kape. Yun, sharing. Hindi ka na mapakali. Amen. Parang hindi mo na iniisip yung sarili mo. Di ba?
Kasi iniisip mo lagi ang Panginoon. Ganun dapat tayo mga kapatid. Yung joy of salvation dapat ibalik natin. Huwag nating hayaan na yung 5 senses na ito, na dati kumukontrol sa atin, hallelujah, tayo naging Kristiyano, dapat hayaan natin ang Diyos ang kumontrol dito mga kapatid. Amen. Para hindi tayo naliligaw mga kapatid. But there was a given a 6 sense. Okay, nabasa natin kanina. No? Okay. Those 5 senses were given to you by God and they are to be used. But when the 5 senses are contrary to the Word of God, then they are lying. Yung sinasabi natin kanina, kung itong 5 senses ito mga kapatid, hallelujah, ay iduduminahin tayo, mali na. Diba? Dapat hindi na ito ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat hindi natin tinanggap. Kasi kumpleto tayo. Nakakita tayo, nakakarinig tayo, amen, nakakaamoy tayo, nakakadama tayo, pero ginagawa naman natin sa hindi mabuti. Hallelujah, mabuting bagay. Being a Christian, ginagawa na pa rin natin yung hahayaan natin na yung sarili natin ay dominahin tayo. Hallelujah. So they are lying. So, kung ating faith ay matibay, hallelujah, kung faith natin ay totoo tayo, hallelujah mga kapatid, hindi hahayaan ng sixth sense na ito, hallelujah, na magsinungaling tayo. Correct. Hindi natin ginagawa yung 5, sabi natin. Pero pag ang sixth sense ang gumana sa iyo mga kapatid, hindi mo magagawang sabihin yun mga kapatid. Amen? Kasi ang Diyos lang, ang hallelujah naglilid sa iyo eh. May lead ka na ng Espiritu ng Panginoon eh. So, you cannot lie. Anong ginagawa natin, ilalabas ng Panginoon para tayo may tama mga kapatid. So, pag tinatama tayo ng salita ng Panginoon, huwag tayong magagalit. Amen? Kundi tanggapin natin. Hallelujah, kasi dito pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo mga kapatid. Amen? Hindi gusto na tayo magkamali. Diba? Kasi iniwan na natin yan eh, yung maging boss tayo ng sarili natin. So hayaan natin na ang Diyos ang maging boss sa buhay natin mga kapatid. And the substance is the Holy Spirit, the faith of God that dwells in you. Okay, basahin pa natin yung Galatians 2. Galatians 2, chapter 19 and 20. Galatians 2. 19, sa pamagitan ng kautusan, namatay ako sa kautusan upang maaari akong mabuhay para sa Diyos. Naipako na ako sa krus kasama ni Kristo, na hindi na ako ang nabubuhay, ngunit si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ngayon na aking ikinabubuhay sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nagbibigay ng kanyang sarili para sa akin. So yun mga kapatid, di ba? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Diyos na ang nabubuhay sa atin. Simula nang tayo ay manampalataya mga kapatid. So, hindi tayo hayaan ng Panginoon. Amen mga kapatid, basta tayo tapat sa Diyos. Hindi tayo hayaan ng Diyos na mapahamak. Hindi tayo hayaan ng Diyos na magsinungaling. Hindi tayo hayaan ng Diyos na mapunta sa hindi maganda mga kapatid. Hallelujah, kung makikita ng Diyos na tayo totoo. Ating sarili. 2 Corinthians 4:13. Basahin natin si 2 Corinthians 4:13. Ngunit, meron tayong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa nasusulat. Nananampalataya ako, kaya ako ay nagpahayag. Tayo rin ay nananampalataya, kaya tayo rin ay nagpapahayag. Amen? So sa pananampalataya mga kapatid, nahayag ang lahat ng bagay mga kapatid. Amen? Walang nalilihim. Amen? So inihahayag natin sa Panginoon ang lahat. At inihahayag din tayo ng Panginoon. Amen? So dahil tayo naghahayag, ihahayag din tayo ng Panginoon kung ano tayo. Is the Lord. So and if you let the 5 senses be yielded to the 6th sense, it will guide you and bring all the other 5 senses under control of that super sense. So yung 6 sense, hallelujah, yung mag-guide sa atin. At kung hahayaan natin na yung 5 senses, hallelujah, hayaan natin na yung pang-6 ang mag-control dito mga kapatid, hallelujah, ay mabuti. Amen? Praise the Lord. So the devil can get into 5 senses. Yung 5 senses ito natin, mapapasok ito ng kaaway. And lie to you. Magsisinungaling sa iyo, but he cannot touch the super sense. That's far beyond his reach. Hindi niya magagalaw ang ating pananampalataya mga kapatid.
Doon minsan nagkakamali tayo, hallelujah, sa ating paningin, pananalita, pandinig, lahat sa 5 senses na nagkakamali tayo mga kapatid. Hallelujah. Pero yung faith natin, pagpapairalin natin mga kapatid, ang pananampalataya natin, hindi tayo gayang galawin ng kaaway mga kapatid. Yes, that's Kahit right. na pinapakitaan tayo ng kaaway na hindi maganda, kung ang sixth sense, ang faith natin mga kapatid, ang mas mamamayani sa atin mga kapatid, hallelujah, hindi tayo pwedeng galawin ng 5 senses natin. Amen. Yung pinapakita ng mga gandang bagay ng sanlibutan, yung pinapakita ng kaaway sa atin mga kapatid, yung binubuyo tayo, inaakit tayo, hallelujah. Pero kung yung sixth sense ang mas makapangyarihan sa sarili natin mga kapatid, baliwala sa atin yan. Yes. Amen. Hindi tayo matitinag kahit anong gawin ng kaaway. Basta yung sixth sense ay nasa atin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. That's far beyond his reach. That come from God. It's called faith. Faith is that great thing. Okay, 11, Hebrew 11, 1 to 6. Lapit na tayo. Hebrew 11, 1 to 6. Ngayon ang pananampalataya ay katiyakan na sinuman kung siya ay nagtitiwala, naghihintay sa isang bagay. Ito ay katiyakan tungkol sa hindi pa nakita. Sapagkat sa pamamagitan nito, pinagtibay ang ating mga ninuno dahil sa kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naunawaan natin na nilikha ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng utos ng Diyos, upang kung ang anuman ang nakikita ay hindi nilikha mula sa mga bagay na nakikita. Sa pamamagitan ng mga pananampalataya, na si Abel ay nag-alay ng mas higit na kalugod-lugod na handog ng Diyos kaysa pinuri siya sa pagiging matuwid. Pinuri siya ng Diyos dahil sa mga handog na kanyang inialay. Dahil dyan si Abel ay nagsasalita pa rin kahit siya ay patay na. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay kinuha pa itaas at hindi nakita ang kamatayan. Hindi siya nahanap dahil siya ay kinuha ng Diyos, sapagkat ito ay sinabi sa kanya na ang Diyos ay nalugod sa kanya bago siya kunin. At sa 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring bigyan ng kaluguran ng Diyos, at ang sinuman na lalapit sa Diyos ay kinakailangang manalig na siya ay umiiral at gagantipalaan niya ang sinuman na humahanap sa kanya. Amen. So sa pananampalataya mga kapatid,